Mula sa Far East Broadcasting Company, Philippines, narito ang isang programang tatalakay sa iba't ibang kaisipan ugnay sa ating kultura at mga kaganapan na ang magbigay ng liwanag sa usapin ng wastong katuruan at kaugalian. Kamalayan, kasama si Pastor Jebo Banzuelo. Isang mapagpala at mabiyayang araw mga kapatid. Ito po si Pastor Jebo Banzuelo at kayo po ay nakikinig sa programang Kamalayan. Tayo po ay napapakinggan gamit po ang FEBC Radio TV, napapanood sa Facebook Live at YouTube channel ng 702 DZAS FEBC Radio TV, gayon din po sa Cable TV. Yes po, tuwing linggo po yan sa channel 185 GCTV. Yan po ay alas 7 hanggang alas 7:30 ng umaga. At ang ating pong programa ay mapapakinggan mula Lunes hanggang Biyernes gamit naman po ang radyo. Pwede niyo pong subaybayan kung kayo po ay nasa NCR gamit ang 702 DZAS alas 11 ng gabi. 1143 DZMR, tayo po ay alas 7:30 ng gabi. Doon naman po sa Visayas gamit ang DYVS at syempre sa Coronadal South, Cotabato gamit po ang DXKI FEBC. Ang ating pong episode sa pagkakataong ito ay bahagi po ng serye na ating binubuo mula Lunes hanggang Biyernes. Muli, isang mapagpalang umaga sa bawat isa. Ang atin hong tinatalakay ay tungkol po sa crossroads ng ating buhay. At napakahalaga po ang mga crossroad na ito sapagkat ito pong mga crossroad ang magdedetermina kung tayo ho ba ay susulong o tayo po ba ay uurong sa ating pananampalataya. At ang totoo po, pag tayo po ay nagbalik tanaw sa mga panahon na lumipas, halimbawa ngayon po ay 2023, from time to time, maganda pong magkaroon ng spiritual inventory. Yun bang babalikan mo ang iyong buhay sa nakaraan? Titingnan mo sa mga taon na lumipas, ito bang taon na ito ay pwede kong lagyan ng palatandaan na magpapaalala sa akin na ang taong lumipas na ito is a year of growth? O ito bang taon na ito ay pwede kong markahan na isang taon na sa halip na magpalago ay tila nagpaurong sa aking buhay espiritual, di ho ba? Sa ganyan talaga ang takbo ng buhay. Meron pong pag-angat, meron naman pong ikangay pagbulusok from time to time pag hindi tayo naging maingat. Kaya nga po napaka-importante na ating pag-isipan. Ano ho ba ang mga nangyari sa nakaraan at tiyakin po natin ang mga kapasyahan ng kasalukuyan ay umaayon sa kalooban ng Diyos para ang landas na tinatahak po natin ngayon ay hahantong sa tamang destinasyon. So we're talking about crossroads. At kagaya po ng ating natalakay sa buong linggo, ating natutunan na yung mga crossroads na ito hindi po sa lahat ng pagkakataon pinasok natin ng bukal sa ating kalooban. May mga times po na nalagay tayo sa isang crossroad at para po sa mga hindi nakasubaybay sa ating pagsisimula sa ating aralin, pag sinabi po nating crossroad, it is a crucial point, especially where a decision must be made. Isang punto ng buhay na kung saan kailangan po nating gumawa ng kapasyahan. So may mga times po as a result ng ating pagkakasala o paglihi sa kalooban ng Diyos, nauuntog tayo, we are brought to a crossroad. Kailangan nating pumili kung paano tayo magpapatuloy. And I hope and pray na yung ating mga pagkakauntog ay magdala sa atin sa kaliwanagan ng pag-iisip at piliin nating bumangon mula sa pagkakalugmok at sundin ang nais ng ating Panginoon. Pangalawa, maaari pong ang crossroad ay bunga ng ating desperasyon. Alam nyo, may mga pagkakataon na isa sa pinagmumula ng breakthrough ay desperation. Maniwala ho kayo. Akala natin ang desperation ay isang bagay na puro negatibo lang ang nararanasan, pero in reality, a lot of people actually
would experience a turning point sa ganitong crossroad ng buhay. Bakit po? Paminsan po pag tayo ay lugmok, pag tayo ay pumalpak na sa ating kapasyahan at natutunan na po nating huwag magtiwala sa sariling karunungan, yan po yung mga times na talaga namang nare-realize natin kung ano po ang dapat nating gawin at tayo po ay tuluyan ng nagtitiwala at sumusunod sa ating Panginoon. Totoo po yan. Minsan ang isang karamdaman ang magtutulak sa iyo na maging mapag-alaga sa iyong kalusugan. Minsan po ang pagkakalugmok sa pinansyal ang siyang magdadala sa iyo sa realization na kailangan mong maging mabuting steward ng mga resources na binibigay ng Panginoon. May mga pagkakataon din po na yung ating problema sa relationship ang nagmumulat sa atin sa katotohanang kailangan nating pangalagaan ang mga relasyon. Di ba? Yan pong mga realization na yan ay resulta ng desperation. And sometimes, palagay ko po, ang nagiging problema ng iba, kulang sila sa desperasyon ang Panginoon po sa kanyang kabutihan, kahit yung ating desperation, ginagamit ng Panginoon para tayo po ay ibangon, para tayo po ay magkaroon ng realization, para po magkaroon ng turning point for the better ang ating buhay. At yan po ang gusto nating maunawaan sapagkat hindi man natin kontrolado ang mga dumarating sa ating buhay, pero kung paano ho tayong magre-respond o tutugon sa mga bagay na ito, yan, meron po tayong say sa mga bagay na yan. At ang hamon po ng ating pag-aaral tungkol po sa crossroad is to make sure that we make the right choices sa mga puntong iyon. Hindi man tayo dumarating lagi sa punto na kung saan ay gusto nating gawin ng isang kapasyahan ng voluntary. Paminsan kailangan pang dumaan sa isang pagsubok. Pero kung tayo po ay dumating sa isang crossroad, let us learn to make the right decisions. So, ilang paalala po as we continue. Sa Jeremiah chapter 29, verse 11 to verse 13, ang sabi ho ng passage, "For I know the plans I have for you, says the Lord. They are plans for good and not for disaster, to give you a future and a hope. In those days, when you pray, I will listen. If you look for me wholeheartedly, you will find me." So ang sinasabi ho sa atin ng talatang ito, may plano sa ating buhay. When you read the scriptures, very evident po ito Sa Genesis pa lang, sa pagkakalikha sa tao, alam po natin na tayo po ay nakahihigit sa iba pang mga nilikha ng Panginoon dahil nung tayo po ay nilikha ng Diyos, tayo po ay nilikha sang-ayon sa kanyang wangis at sang-ayon sa kanyang kapasyahan at layunin at disenyo. So ibig sabihin, hindi po tayo nagkataon lang. So may plano pong napakaganda sa buhay natin at may plano din ng Diyos sa pamamagitan naman natin. Ang ating responsibilidad, mga kapatid, ay tiyakin na tayo po'y umaayon doon sa planong yon. Ngayon, ang katanungan po ay ito. Bakit sa kabila ng maganda pala ang plano ng Panginoon, bakit hindi sa lahat ng pagkakataon napipili natin yung tama? Ito po ang ilan sa mga katotohanang dapat nating malaman. If you go to John chapter 10 verse 10, pinapakita po sa atin dito ang realidad na bagamat meron pong magandang plano ang Diyos, meron pong iba pang opsyon. Ang sabi ho ng talata, "The thief's purpose is to steal and kill and destroy. My purpose is to give them a rich and satisfying life." So basically, ang sinasabi ng passage, if God is at work in your life, at ang sabi ho ng verse, to give you a rich and satisfying life, understand that the enemy, the thief, Satan, he is also at work to steal, kill, and destroy. Yan po ang naisin, yan po ang layunin ng ating Panginoon. Siya po ay naparito upang magnakaw, pumatay, at mangwasak. So meron pong dalawang choice siyempre kung tatanungin tayo, alin ba pipiliin nyo? Yung gusto ng kaaway sa inyo na to steal, kill, and destroy, or yung purpose ng Panginoon which is to give us a rich and satisfying life? Abay palagay ko kahit hindi tayo mag-isip ng napakalalim, obviously, ay gusto natin yung
gusto ng Panginoon to give us a rich and satisfying life. Ngayon, ito ang tanong. Pag binasa mo kasi, very obvious naman yung choice eh. Dalawa lang eh. Yung gusto ng Diablo to steal, kill, and destroy, o yung gusto ng Panginoon to give us a rich and satisfying life. As I said, alin ho ang pipiliin natin? At palagay ko, hindi na ho tayo magtatalo-talo para sabihin na maganda yung gusto ng Panginoon. Pero ang katanungan po ay ito. Bakit sa kabila ng kagandahan nito ay hindi po natin ito napipili? Ayan ang problema. Ito ho ang ilan sa mga dahilan. Yung isa po ay matatagpuan sa Galatians chapter 5 verse 17. Ang sinasabi naman ho ng talata ay ito. The sinful nature wants to do evil, which is just the opposite of what the Spirit wants. And the Spirit gives us desires that are the opposite of what the sinful nature desires. These two forces are constantly fighting each other, so you are not free to carry out your good intentions. So ang kaaway po, ang Diablo po ay gumagawa, pero tandaan nyo po, internally, meron din po tayong sinful nature. At yung sinful nature na ito ay lumilikha po ng desires. Now, very important to keep in mind ano ba ang epekto ng desires. Many times, we assume na pag sinabing decision making, it's all about the mind. Ano ba yung naiisip natin? Well, that's true. Malaki pong parte ng ating kapasyahan ay ang isip, pero obserbahan niyo po na hindi sa lahat ng pagkakataon na alam nating tama ang isang bagay, ay madali nating napipili ito. Ang totoo po niyan, hindi po dahil alam nating mali at nakasasama ang isang bagay, ay madali nating tanggihan o hindian ang mga bagay na ito. Ang reality po is because of the sinful nature, meron po tayong desire kahit sa mga bagay na nakasisira sa ating buhay, mga bagay na hindi karapat-dapat, mga bagay na hindi dapat ginagawa, and yet dahil nga po sa ating sinful nature, sa ating sinful desires, nauuwi tayo sa pagpili sa mga bagay na ito. Di ho ba? Kaya paminsan, alam mo yung tama, pinipili mo yung mali. Minsan, alam mong makakasama, hindi mo matanggihan. May mga pagkakataong alam mong hindi na tama yung ginagawa mo, nagpapatuloy ka pa rin doon. Bakit ganoon? Kasi nga po, somehow, may parte ng pagkatao natin na nag-e-enjoy sa kasalanan dahil nga po sa sinful nature natin. So bottom line, hindi lang po nakalimit sa kaisipan ang decision making. Pag inintindi mo ito, makikita mo na isa pong malaking factor na nagtutulak sa ating piliin ang isang bagay ay yung ating pong mga desires. So you choose yung pong tama because of the right desires that are given to you by the Spirit. And sometimes, kung hindi po tayo dominated ng Spirit, we end up choosing what is wrong and harmful, what is aligned with the devil's desires for our lives, at ang dahilan po doon ay dahil nga meron tayong cravings sa mga bagay na labag sa kalooban ng Diyos. Yan po ang reality niya. O, tingnan pa natin ang isang passage. Dito po sa Romans chapter 12. Ito hong Romans 12 ay isang mahalagang turning point sa Roma. Kasi ito na yung transition from yung tinatawag nating doctrinal or teachings patungo sa practical application. Yung unang bahagi is all about what Jesus or what God has done for us. At yung practical side is all about what we need to do for God in response. No? So kaya po sa ibang mga salin, it starts with the word therefore. At dito po sa New Living Translation, ang kanyang ginamit ay and so. Kasi po ang idea nito, base sa nauna ng itinuro, ito po ang dapat nating gawin. Now, babasahin ko po yung verse 1, pero ang focus po natin is verse 2. Ang sabi ho ng passage, again, this is Romans 12, 1 and 2. And so, dear brothers and sisters, I plead with you to give your bodies to God because of all He has done for you. Let them be a living and holy sacrifice, the kind He will find acceptable. This is truly the way to worship Him. Do not copy the behavior and customs of this world, but let God transform you into a new person by changing the way you think. Then you will learn to know God's will for you, which is good and pleasing and perfect. Pansinin niyo po, ang sinasabi niya,
ang marapat na dapat paglaanan ng ating buhay ay ialay ito bilang isang living sacrifice, holy and pleasing to the Lord. And then verse 2, mayroon siyang paalala sa atin na dapat din natin gawin, do not copy the behavior and customs of this world. Now, gusto ko pong makita natin ang problema dito. Ang problema po kasi is for the longest time, tayo po ay hinubog ng mundo. Sabi nga ng isang author na aming mentor din naman, ang sabi niya, a lot of Christian families are living in secular homes. Ang ibig sabihin niyan, Kristiyano, pero yung ating mga ambitions, yung ating dreams, and even the values that shape our choices, yan po ay makamundo. So nakakalungkot na reality. At dahil sanay po tayo sa takbo ng mundo, at yan po ang ating kinagisnan, kadalasan po kung ano sabihin niyang mainam, yun ang tingin nating mainam. For example, kung kayo po ay nakakita ng mga balita tungkol sa mga halimbawa ay kalamidad sa Japan, alam po ninyo na isa po sa kanilang strongest asset ay yung kanilang disiplina. Pag sinabing pumila, they will really fall in line. Pipila talaga sila. Kaya gaano mang kahaba yan, they will take just enough for a given period at hindi sila kukuha ng sobra, hindi sila magkakagulo. At kaya sa balita, pag nakita natin, nakakatuwa maayos ang pila, bagamat lahat may pangangailangan, marahil nga yung nasa bandang gitna o dulo ng pila, mas matindi pa yung pangangailangan, but they will be very disciplined in lining up para po makuha yung resources. Sadly, isang bagay ito na medyo madalang nating makita sa ating bansa. Para bang ang kaisipan natin, kung sino makauna, siya pinakamagaling. Kung sino makapanlamang at makakuha ng mas marami, mas mainam. At yan naman po yung nagmamanifest talaga. Pagka nagkakaroon ng mga ganyang klase ng activities o pangyayari, makikita ho natin na talagang ang pagpapapila sa mga tao at pagtitiyak na lahat ay kukuha ng sapat lamang ay isang bagay na napakahirap i-implement. So, pag nasanay ka sa magulo, para bang hinahanap-hanap mo yung gulo. Pag nasanay ka sa hindi maayos, para bang yun ang norm para sa iyo. It becomes the standard for you. On several occasions na ako po'y nakakita ng mga kalamidad, para bang automatic na sa Pilipino, pag tinanong mo, kahit nasa gitna ho ng kalamidad ito tanungin mo ng kumusta po? At palagay ko sasang-ayon kayo na ang isasagot, o kung hindi man yan mismo ang sagot, yan ang intro ng sagot, ang sasabihin po ay, okay naman kami. Para bang yung salitang okay naman kami is an automatic answer na madali nating bitawan kahit hindi tayo nag-iisip. Napansin nyo? Di ba? Ang dali natin magsabi, okay lang. Titingnan mo yung paligid, hindi naman okay. Pero yun ang bukang bibig. So, ito po yung isang reason kung bakit hindi madali na piliin ang kalooban ng Diyos. Kasi meron na tayong norm na ginagalawan. At yung norm na ito ang nagdidikta ng kung ano po ang mabuti sa tingin ng nakararami, mabuti ayon sa karanasan ng tao, mabuti ayon sa pamantayan ng mundo. Kaya nga ang sabi ho ng passage, but let God transform you into a new person by changing the way you think. Kailangan baguhin muna yung takbo ng isip natin. Bakit po? Ang nagbibigay po ng value sa isang bagay ay yung isip natin. Ang isang bagay na maaaring walang halaga sa iba ay pwedeng mahalaga sa iba. Halimbawa, ito hong aking, may ballpen po ako rito bigay po ito ng aming alumni association sa school, sa seminary. So sa akin mahalaga ito. Now, siguro po, para sa iba, it may just be another pen. Kung marami silang ballpen, marahil isa lang yan sa mga ballpen na meron sila at marahil ay hindi ganoong kahalaga sa kanila. Pero para sa isang nabiyayaan yan, sa isang mahalagang okasyon, at tinuturing ko pong mahalaga ang aking pagsasanay sa seminary at ang seminaryng aking pinagtapusan, isa ho ito sa pinangangalagaan kong kayamanan. Okay? So, it's the mind that usually gives value to something. Kaya nga po, paminsan ito yung hindi maipaliwanag ng mga tao, no? Minsan may paborito kang t-shirt, siguro dahil sa nagbigay o kaya dahil sa
nabili mo kung saan. Minsan kahit gula-gulanit na, paborito mo para isuot. No? May mga ganon, yung bang tinutugis ka na ng asawa mo na, isuko mo na yan, wasaki na yan, ipamigay na yan. Hindi mo maipamigay. Kasi nga, ang bottom line, yan po yung mga bagay na sa iyong isip ay mahalaga. At ganyan po tayo dinisciple ng mundo. I would like to use the word disciple. Kasi po, for the longest time, prior to getting to know Jesus, ang mundo po ang nag-disciple sa atin eh. Yan ho ang nagbigay sa atin ng mga kaisipan, mga bagay na dapat gawin. So tayo po ay natali sa takbo ng mundo. At dahil tayo po ay natali na sa pamantayan ng mundo, it's very difficult to basically deviate from the norm. Yan na kinagisnan mo eh. Yan na ho ang kinasanayan mo eh. Kaya minsan hinahanap-hanap mo yan. Pero pag binago ng Panginoon ang takbo ng ating pag-iisip, ang sabi rito, then you will learn to know God's will for you. And how is it described? According to the Bible, which is good and pleasing and perfect. Kung ano po ang mabuti, kanais-nais at ganap. Yan po ang nais ibigay ng Panginoon. Wala na hong lalampas doon. Yun na ho pinakamainam. Pero kagaya po ng aking sinabi, hindi po sa lahat ng pagkakataon nag-a-align yung isip natin sa gusto ng Panginoon. At hindi sa lahat ng pagkakataon na yung maganda sa paningin ng Panginoon, yun din po ang maganda para sa atin. Sometimes we have to learn, we have to adjust, and we have to make ourselves grow and mature spiritually so that we can learn to appreciate the things that really are important to the Lord. Parang pagkain, May mga pagkain na pag nakasanayan mo yung maling pagkain, sarap na sarap ka doon, pero masama sa katawan. Pero pag nasanay ka naman sa mabuting pagkain, minsan po, konting alat lang dun sa pagkain, naaalatan ka na because you're used to healthy food. At may mga pagkakataon, pag nasanay ang katawan mo sa isang healthy regimen, exercise, etc., hinahanap ng iyong katawan eh. Pero pag nasanay naman tayo sa walang ganon, ang hirap-hirap nating ma-establish sa ating buhay. Di ho ba? Yan nga po ang point. So let God transform you into a new person by changing the way you think. Then you will learn to know God's will for you, which is good and pleasing and perfect. Now, bakit po natin sinasabi ito? I hope na nakita nyo na sa ating mga discussion na ang pundasyon po ng isang maayos na buhay ay hindi lang kaalaman. More than that, it's your spiritual life. Pag sinabi nating spiritual life, ano yung mga bagay na dapat nating alam? At the same time, ano yung mga bagay na dapat din nating ginagawa? So hindi dahil natutunan nating ito pala ang dapat, automatic na nagagawa natin yung dapat. May mga pagkakataon po na alam natin yung tama, yung marapat, pero may pagkakataong nag-struggle tayong gawin ito dahil nga ang malaking problema natin, mga kapatid, ay yung katotohanan na kahit alam mo yung tama, pag meron kang sinful desires, ang hirap piliin, ang hirap gawin ng tama. Yan po ang realidad ng struggle natin. So, ibig sabihin nito, for us to be able to make the right choices in life, we must always seek God's will, and we must always nourish ourselves spiritually, be intimate with God, para tayo po ay lumago, lumalim sa ating ugnayan sa Kanya, at dumating sa punto na mapili ang mga bagay na ayon sa Kanyang kalooban. At isa po sa makakatulong ay yung ating devotion sa araw-araw. At sa diwa po niyan ay nais ko po kayong imbitahan. Meron po tayong mga short devotions that you can watch, you can learn from, you can share, at pwede pong pakisubscribe, pakifollow. Ito po ay matatagpuan sa Facebook. Pakihanap po ang GNPI Asa Ka Pa. Sa YouTube, pakihanap po ang Asa Ka Pa Official. At sa TikTok, ang Asa Ka Pa GNPI Philippines. Okay? Yan po ay from Monday to Friday. Meron po mga videos yan. Pwede niyong balikan yung mga dati. Muli, ito po ang programang Kamalayan na papakinggan sa FEBC Radio TV. Napapanood sa Facebook Live at YouTube channel ng 702 DZAS FEBC Radio TV. Gayon din sa Channel 185 sa GCTV. Ito pong inyong lingkod, Pastor Jebo Banzuelo, pansamantalang nagpapaalam at nagpapaalala sa bawat isa na ang buhay na ginagamit ng husto at wasto ay walang pagsisisi pagdating sa dulo. God bless po sa inyong lahat. Iyong napakinggan ang Kamalayan,
Para sa iyong mga tanong, komento at suhestyon, mangyaring bumisita sa ating Facebook fanpage, Kamalayan FEBC, o mag-email sa kamalayan@dzas.febc.ph.